Ayan mga ka-adventure, isang mapagpalang hapon sa ating pong lahat. At kaninong bahay ulit ito? Naligaw na naman tayo dito sa bahay na ito. Shoutout pala! Ayan o, Corsi Stairmaster. Para ngayong araw, since na natapos na natin yung ating saglit at napaka-slight lang na review concerning sa ating mga shaft, may mga nagko-comment na ano raw ang pinakamagandang pana na gamitin. Actually po, ang totoo niyan, wala talaga sa pana yan. Sa pumapana yan. Di ba, Native? Yes, sir. Sa pumapana. Kasi, kita nyo naman yung mga legendary nating Spiro, kahit mga badyaw nung sinaunang panahon, talagang nakakuha naman talaga sila ng malaki. No? Kapag may pagkakataon na talagang pagpara sa'yo yung biyaya na yan, para sa'yo talaga yan, kahit ano pang gamit mo. Sabi nga ni brother Joseph Agdon, no? Na 17 kilos? 18 kilos yung ulo ng Barracuda. Ulo pa lang yun, wala pula pa yung katawan. Tapos yung ginamit ng tatay niya is yung ano ng payong, yun ang ginamit pang pintik. Di ba? So, again, nandito tayo ngayong hapon mga adventure para ipakita sa inyo yung mga pana na ginagamit natin. So, yung pinaka-una nating pana na ginamit nung nag-start na mag-vlog is yung patos na ang ngayon ay gumagamit ay si Native Channel na. Kung nyo pong makikita, ito yun, no? Patos, ayan, patos. Pero syempre, Salvi Mariong shaft. Corsi, baka naman. And then yung ating pong goma ay 14mm Seagull sub mula kay Spearman's Gear, Brother Gaga Orozco ng Zamboanga Spiro and Mapon Tawi-Tawi, no? So, ang monoline din na gamit namin na nakalagay po dito kay Native Channel ay 1.5 mono red na monoline, no? So, ang isa sa kagandahan dito sa patos mga adventures, meron siyang talagang lock. Yung lock niya, yan o, na kapag nakalock, hindi talaga siya nakakalabit, no? Yan. Yan. So, eto. Madamot lang yung panang ito mga adventure. Bawal daw mga liwa. Lokwa. Kanan lang. Na. So, right-handed lang po ito. Ang haba niya po ay 130 centimeters. At 160 cm ang ating pong shaft na nakakabit. Na meron din kasamang shaft cone na mula din kay Brother Gaga Orozco. So, again, ito yung ating unang pana na ginagamit. Na legendary na. No? So, yung patos 130 centimeters. Ang atin namang ginagamit ngayon is itong carbon cuttlefish design na 120 centimeters na setup ni Samasab and Sea Elements, no? Hermes po ang ating pong trigger and handle. Tapos syempre Salvi Mar yung ating gamit na. Wala, dito ko pala nailagay ito. Pero sabi ko ba't ang haba ng sobra? Dapat pala dito. Gitik. Pero okay lang. Sige mga adventure, bilahin natin yan. So, kakasatapos ko lang po siyang i-set up kasi pinalitan ko ng shaft. Double flapper yung ating pong gamit-gamit na 160 cm pa rin na Salvi Mar by 7mm, no? At ang goma pa rin natin na ginagamit ay Seagull sub 14mm mula kay Spearman's Gear. Ito si Spearman's Gear. Ayan. Siyempre, Bangka Republic panagsama. Pacific Blue Freediving sama sa PH. J-Adventure Corsi. And Luro PH. Siyempre, Luro PH. Hapa. Palawan Freediving and Badfish Gear, no? So, ang gamit ko palang monoline dito is itong 2mm. 1.8 pala. 1.8 mula pa rin kay Spearman's Gear, no? Brother Gaga Orozco. So, carbon cuttlefish design. Ang isa lang po sa disadvantage kapag gamit natin ito. And then, 16mm yung ating gamit na goma. Napakalakas niyang sumipa. Mas malakas pa sa kabayo. Mas malakas pa sa Red Horse. Kaya ang gamit ko mga ka-adventure is 14mm na lang para maibsan ng konti yung ating pong recoil na nararamdaman at hindi na masyadong nasasaktan yung aking pong na-dislocate na kamao. Kaya again,
Ito ang ating isa sa pinaka talagang napakarami ng isdang binangkaw, no? Binangkaw Republic. Ito nakakuha ng Wahoo at ay, ang pinakamalaking King Mac itong ano pala. Ito. Ay, hindi, ito na rin. Kasi hindi natin bang, no? Sayang. So ito yung dalawang legendaring pana na ating pong ginagamit, yung pinakauna at ang pangalawa. Pero syempre, meron tayong pangatlo mga ka-adventure. Madalas lang natin bihira natin itong gamitin, pero sobrang napaka-powerful nito. Ito ang 6 na goma, dalawang Spear Pro na nagmula kay Bro Daxki, no? At 4 na 16mm na Epsilon. At ang Sea Frog handle, and then Hermes Gold ang kanya pong trigger. Ayan. Imbide yung kanyang kit pang roller. Ayan. At ito po ay gawa ni Sisid ni Pana PH. Ayan, si Pana PH. Bihira ko lang itong gamitin mga ka-adventure. Kasi nga reef hunt madalas yung ginagawa natin. So sa mga bahura, hanap ng mga lapu-lapu, ng mga suran na madalas sumusuksok sa ilalim ng bato. Even though yung latest video ko na uploaded sa YouTube ay ito yung gamit natin. Kinakabahan ako every time na tinitira ko sa ilalim ng mga bato. Kasi baka mamaya, kagaya nung nangyari sa Kuyo, sa Pandan Island, hindi natin nawi yung shop natin. Nagpaiwan na doon. At eto mga ka-adventure nga ang ating pinakabagong spear gun na ginagamit. After kung nagkaroon ng injury, ay pinagawa natin ito kay Sisid. At dinayo na natin ito sa Araceli na kung saan kami ay na-issue na sanctuary daw. Pero once again mga ka-adventure, ang Salvimar pa rin ang ating pong ginagamit na shaft. Ito ay Capture na 7mm by 150. And marami po sa atin din ang nagtatanong kung ano yung klaseng setup na ginagamit natin. So kung nyo napapansin, halos lahat po ng setup natin ay pare-pareho. Breakaway setup po. Hindi na kami gumagamit ng o hindi ako gumamit ng reel ever since, no? Kasi lalo kapag reef hunt na kapag malalaki yung natira mo tapos i-entangle niya, tapos may mga cases na, pero again, depende po yan sa mga gumagawa. Kasi shout out brother Gabi Ramal ng Boracay Spiro, napaka talagang legit, napaka mamaw gumamit ng reel. And Roel Sumiyaya, si Salen Spiro Bugoy din, pero kapag malalaki na talaga, and Ian Silveron, breakaway na rin talaga. Even Luro PH talagang breakaway. Brother Gaga Orozco, breakaway kasi nga lalo kapag mamaw pang mga malalakihan. And congratulations pala kay GM na nakahuli ng napakalaking bumblebee, no? Congratulations. And mga adventure, ang number one reason talaga kung paano nagiging accurate yung pana is hindi yan sa pana, sa pumapana. Kung kaya nyo pong i-meet yung 1 metro hanggang pinakamalayo yung 2 metrong distansya mula sa dulo ng pana bago nyo kalabitan yung target, napakataas po ng accuracy niyan. And then kapag lapu-lapu, once na humarap sa inyo. Kapag jabfish, kapag humarap din sa inyo. Kapag malaki, kahit nakaside ng konti, pero pag king mac, mostly ay nakaside. And then pinaka basic, pinaka common nating pagda-dive na ginagawa, approach ay dive ba mga ka-adventure. Depende rin yan sa inyo kung saan kayo mas komportable. Kasi ang area po namin dito ni Native Channel ay malawak na mga bahura at exposed sa mga pangbubongbong, kaya yung mga isda dito is takot din. Kaya kapag nagda-dusting at nag-ambush kami, hindi na masyado nag-workout. Unlike kapag mga malaguno ang nakikita namin mga target, yan talaga, lumalapit talaga sila. Pero kapag suran, mga GT, mga King Mac, ay hindi po kami nag-ambush. Pero na lang kapag nasa area kami nung cliff na pinapanaan, kagaya nung sa lusutan ng Two Seasons at Banana Island na namili pa ako ng King Mac sa dalawa, wala tuloy isa. Nakawala. Pero again mga adventure, again, wala po yan sa pana, nasa pumapana po yan. So paano maging bihasa sa pamana? Una, dapat bihasa po kayong manisid. Pinaka basic po yan, no? Dapat pinaka number 1 mong master yung paninisid bago ka
mamana. Kasi once na napakagaling mo na pong manisid, range ka ng mga 20 to 30 meters, bottom time ka ng mga 1 minute and a half or mga 2 minute and a half, napakalaking bagay na po yan. Kasi yung isda, kapag ka naandyan na, later on, yung process, yung pag-aaral mo kung paano ka mamamaster patamaan yung mga isdang nakikita mo is basic na lang yan. Depende sa experience mo. Pero yung paninisid talaga, yan yung number 1 nyo pong i-workout. So again mga ka-adventure, share ko lang ulit sa inyo itong ating 3 best spear gun na ginagamit. Yung pinakabago, inverted. Second is yung carbon barrel. And the legendary na sinitip channel lang may gamit is itong Patos 130 centimeters. But mostly 120 na ginagamit natin. Pero yung mga shaft, nasa 150 to 160 ang haba po nito. And again, only one store. Saan kayo makakabili ng mga Salvimar shaft? Corsi Spearmaster. Let's go!